Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarina Espaloma at yung ilalahad ko na tunan para sa daily devotion na pinamagatang Faithful Disciple. So, yung scripture po natin ngayon is Luke chapter 14 verse 27. And sinasabi dito na, "And whoever does not carry their cross and follow me cannot be my disciple." Tagalog po, sino mang hindi nagpapasa ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. So, yung katuruan po natin ngayon is, number 1, being a disciple requires self-sacrifice. Meaning to say, ang tunay na alagad ng Panginoon Diyos ay handang isakripisyo yung kanyang sariling kagustuhan para sa mas mataas pa na layunin at mas magandang layunin. No? Halimbawa, paglalaan mo ng oras para sa paglilingkod sa Panginoon. Sa iba, kahit mahirap or nakaka-stress, is ginagawa mo yun, maglilingkod. No? So, being a disciple requires self-sacrifice. Discipleship means following Christ's example. Yung sabi dito na ang pagiging alagad ay nanghulugang tularan natin si Kristo sa kanyang mga salita at sa gawa. Di ba nga, si Jesus yung standard natin. So, siya yung role model natin, no, na dapat gayahin. Hindi yung mga ibang K-pop artista, ganyan, no. So, halimbawa na ng katangian ng Jesus Christ is pagpapatawad, pagmamahal sa kapwa, pagpapakita ng kababaan loob, yung ganyan po, no. So, discipleship means following Christ's example. Next is, a great follower is a great influencer. So, ang mabuting nagkapasunod ay naging inspirasyon sa iba upang tularan. No? Yung mga tamang landas na gagawin. Halimbawa, kapag sinusunod mo yung tamang gawain, hinihikayat mo rin yung iba na gawin yung gawain na yun. Kasi nga, tama. Hindi, para rin naman sa magandang kinabukasan yun, no? More magandang layunin. So, a great follower is a great influencer. So, bilang application po, number 1 is aim for self-sacrifice rather than avoiding. Meaning to say, unahin natin yung kalooban ng Diyos kahit may kailangan tayong isakripisyo. No, halimbawa, ibigay ang tulong sa mga nangailangan kahit limitado yung mga resources. Yung ganyan po. So, let's aim for self-sacrifice rather than avoiding it. Next, became initiator of Christ's way of life. So, gaya natin si Kristo, ating Panginoon sa Kristo, no? Na kanyang pagmamahal, kababaan loob, at syempre pananampalataya. Halimbawa, magpatawad tayo kahit napakahirap, kahit yung ginawa sa atin is talagang hindi mo makakalimutan. Syempre, tao lang din naman, si Jesus Christ na yung perfect, magpatawad tayo kahit mahirap. Tulad ng pagpapatawad sa atin ating Panginoon sa Kristo. So, let's become imitators of Christ's way of life. And lastly, be a great follower to become a great influencer. So, mapakita tayo ng mabuting halimbawa upang maka-influensya pa tayo sa iba. Diba? So, halimbawa, maglingkod tayo sa mga community ng may malasakit upang mag-experience sa iba. Yung ganyan po. So, let's be a great follower to become a great influencer. So, ayun lang po yung aking tunan sa daily devotion. Naway may matutunan kayo, may share sa iba, at syempre ma-apply sa ating buhay. So, thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.